Hello guys! Hello Aquarius! Welcome dito sa aking channel Aquarius. Ito ay 2025 unexpected blessings, unexpected happenings, unexpected events. Positive or negative, tingnan natin. Okay, Aquarius. Okay, first card natin is Nine of Wands. Nine of Wands, Nine of Fire. Okay, nakikita ko sa'yo pwedeng sa 2024, medyo pagod ka. Pagod ka sa mga pangyayari. Okay. Okay. So, yun. Nine of Wands and Five of Wands. Dito sinasabi na yung Five of Wands na to is posibleng merong mga conflicts. Marami. Dahil, for example, mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, magulang, kaibigan, katrabaho, hindi naman ito maiiwasan. Okay? Kahit sabihin natin na New Year, every year naman may mga nakaka-encounter tayo ng ganito. So, if ever makatagpo ka ng isang tao na ganyan, yung parehong mainit yung ulo nyo, yung opinion nyo sa bawat isa, yung hindi pareho, walk away. Okay? Walk away from drama unless na pagkakakitaan mo yung pakikipagkompetensya sa opinion, unless na pagkakakitaan mo yung pagiging tama mo, mali siya, parang gano'n. Okay, so dito sinasabi na iwasan mo yung pakikipag-sagutan or pakikipag-away, or alam mo yun, sabihin natin na okay, tama ka, mali siya. Pero hindi yun worth ng time mo, ng energy mo. So dito sinasabi na stand up for yourself, but choose your battles wisely. Okay? Dito naman, sinasabi na protect what you have created. Okay? May mga goals ka, may mga bagay-bagay ka na gustong marating. Ihanda mo yung sarili mo. Huwag kang sumuko. Humingi ka ng tulong from your angels, guides, from God, from the universe, na sana ibigay sa'yo itong gusto mong ito o yung taong. Okay? Okay. Aquarius. Okay. So, yung Aquarius, clearing debts. Nakikita ko sa'yo dito na for the year 2025, kung marami kang utang na loob sa pera, sa emosyon, ay posibleng ma-settle mo siya. Okay? Parang nakikita ko sa'yo dito, mas magiging lighter yung mga loads mo, yung mga bagahe mo na bit-bit everyday, ay posibleng gumaan siya. Okay? Parang nakikita ko sa'yo dito na financial burdens, heavy burden, like yung mga utang natin, utang na loob or utang talaga, ay posibleng mabayaran na or medyo maglalighten na siya yung load natin. Manifesting dreams, wow, so yun na nga, may mga dreams ka na posibleng mamamanifest this year. Pwedeng yung pangarap mong makapag-travel abroad, makaalis sa relationship na toxic, makapagpatayo ng bahay, makapag-celebrate ng celebration with your family, makapagbakasyon, makapagpahinga, ay posibleng makuha mo siya. Okay? Or matupad yung pangarap mo. Pwedeng gusto mo magkaroon ng farm, or gusto mong bumili ng lupa or bahay, or magkaroon ng business. So, mamamanifest mo siya by the end of the year. Okay. Knight of Wands and Ten of Swords. So, nakikita ko yung meron ditong relationship. For example, past mga high school, college relationship. Intimate boyfriend-girlfriend. Mag-ex na pwedeng masettle yung hidwaan nila. And then, maayos. So, meron ditong recovery of relationship, second chance. Mayroong magbabalikan, or dati silang magkarelasyon, mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, magkaibigan. Pwedeng mag-usap, magkita, and then masettle yung mga misunderstanding. Okay? And at the same time, money. Pwedeng may pautang ka, may utang ka, posible talagang masettle ito sa tong ito. Makakabayad ka, makakabayad siya,
maayos yung gap ngayong taong ito. And financially, nakikita ko na may mahahawak kang lump sum of money. Financially, magkakaroon ka ng parang posisyon na, or mapupunta ka doon sa mataas na posisyon, parang ganun, King of Pentacles. And the Sun, happy card. So, sinasabi na maraming selebrasyon, may binyag, may manganganak, may magbubuntis, may magpapakasal, may family celebration, wedding anniversaries, 60th birthday. Ang daming okasyon ito na posibleng magdadala sa'yo ng saya. And 7 of Wands, nakikita ko sa'yo dito na may kailangan kang proteksyonan para sa kaligayahan mo. So, nakikita ko pwedeng kailangan proteksyonan yung pamilya, yung career mo, yung pag-aari mo, yung reputasyon mo, parang ganun. Okay? And Queen of Swords, nakikita ko yung eagerness na makaalis sa financial problems. Yung parang yung focus mo sa ngayon is forward. 'Di ba? Parang iniisip mo na ayoko na dito eh. Ayoko na sa ganitong sitwasyon. Several years ganyan yung sitwasyon ko. Nakikita ko sa'yo dito yung eagerness. Gagawa ka talaga ng paraan para makaalis dyan. Emperor, meron din ditong empowerment. So, ibig sabihin, may mga salary increase, may mga change of position, magle-level up na relationship, magpapakasal, from boyfriend-girlfriend, tas biglang magpakasal. Meron din silang empleyado lang, tas nag-apply siya ng managerial position, nakuha niya, may magpapatayo ng bahay, may negosyo. But yun na nga, ang sabi ko sa'yo dito, conflict, double conflict. So, it's a confirmation yung conflict dito. Sa wish mo, or sa pangangarap natin ng magandang buhay, mataas na posisyon sa trabaho, mataas na posisyon sa society, sa community, may mga tao tayong may encounter, like dito, dalawa, 5 of Wands. Sinasabi may mga conflict na pwede tayong ma-encounter, like magkakaibang opinion, paniniwala, walk away. Okay, para wala ng gulo, para wala ng maraming drama. And Hierophant, kung may mga financial problems ka, or financial needs, kailangan mong makipag-usap sa mga reliable na source, like sa mga professional, like financial advisor, and umiwas ka sa tukso na makipag-usap sa mga alam mong scammer, or hindi mo alam kung scammer or hindi. So, wag kang masyadong magtitiwala. Okay, Ace of Cups and 5 of Swords, 6 of... Nakikita ko dito, may Aquarius na sobrang magiging masaya siya. Sobrang happy niya. Kasi, yung relationship na to, na matagal niya nang gustong i-give up, ay posibleng i-give up niya na. Meron ditong relationship na parang mag-asawa sila na yung isa, yung babae or lalaki, nagkikisama lang dahil sa anak. Yung isa naman mag-boyfriend, girlfriend, magka-live-in. Dahil sa ayaw niyang mapahiya sa pamilya, sa mga tao, nakikisama siya. Kasi andun na siya napasubo na siya. But ngayon this year, nakikita ko na makakapag-desisyon ka na uunahin mo yung kaligayahan mo. Meron ditong relationship na pwedeng maghiwalay, dahil sawang-sawa ka na, hindi ka na masaya. Meron ditong magiging masaya kasi yung relationship na pinaglalaban mo ay posibleng may paglaban mo na siya this year. Wow, ang ganda. So, nakikita ko siya dito na meron sa inyo na nag-iisip na magnegosyo. Okay, comment down below. Meron sa inyong nag-iisip magnegosyo, pero medyo may takot siyang nararamdaman. Natatakot kasi hindi niya alam kung tama ba itong gagawin niya. 2 of Wands, sinasabi na, okay, kailangan mong i-weigh yung balance, kailangan mong balansein yung lahat. Kasi, yung negosyo, dapat pag pumasok ka dyan, alam mo kung anong pinapasok mo. 9 of Wands, nakikita ko sa'yo dito na yung pagod mo na for example na-encounter sa 2025 ay posibleng mapalitan niya ng celebration, and at the same time
financial balance. So, ibig sabihin, yung ginagawa mo ngayon habang nanonood ka, kung busy ka sa trabaho, nagnenegosyo ka, marami kang investment, or maraming ginagawa ka para makamit yung financial success mo. Sinasabi dito na lahat ng sacrifices mo, lahat ng efforts mo, ay may kapalit yan ng celebration. And then, Six of Pentacles, yung balance sa pera. Syempre, di ba? Kung trabaho ka ng trabaho, syempre marami kang sasahurin. Marami ka ding may ipon. Kung palagi ka lang nakatunganga, 'di ba? Nakatambay lang, wala kang sasahurin. So, dito sinasabi na yung financial balance mo ay nakadepende sa kung ano yung gagawin mo this year. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!